Thursday morning, everyone! Welcome October 2024. October na, hindi na natin talaga kayang pigilan ng bilis ng araw. Time check, 6:25 AM. So, kumusta na naman ang bentahan ng aking mga ka-super, kasari, katindera, kanegosyo? Okay ba tayo sa alright? Kasi dito sa akin tindahan, sakto lang. Kahit papano, may benta pa rin. Kaya thank you Lord sa benta sa araw-araw. Maraming salamat dahil kahit papano ay hindi mo pa rin ako pinababayaan at hindi mo pa rin pinababayaan ang aking tindahan na maubusan ng laman. Dahil kahit papano ay napapaikot pa rin natin ang ating benta sa araw-araw. At nakakabili pa rin tayo ng tamang pagkain para sa ating mga anak. Nakakabayad pa rin tayo ng mga bills. At nakakabayad pa rin tayo ng tuition ng ating mga anak. Sa kabila ng halos buwan-buwan or halos weekly na nagtataas lahat ng mga bilihin, ay kahit paano nakakasurvive pa rin tayo. Kaya nga, sabi ko nga ay sa aking mga nakaraang vlog, minsan nagtataka rin tayo sa ating sarili dahil syempre hindi naman sa lahat ng oras taglakas ang ating tindahan. Kung tutuusin nga, mas marami yung panahon na tagtumal, pero nakakasurvive pa rin tayo. Siguro nga, sabi ko nga ay God will provide. God will provide everything. Basta ang mahalaga ay wala tayong tinatapakan na kapwa natin tao, hindi tayo nag-aagrabyado. At syempre, palagi pa rin tayong tumawag sa Kanya. Sigurado naman na hindi niya tayo pababayaan. At dahil nga walang tigil talagang pagtaas ng mga bilihin, ayan na nga, dumating na nga yung time na tumaas na nga rin ang Coke mismo dito sa aming lugar. Bali kasi nung September 26 pa pala, nagpabili ako ng Sprite mismo sa aking anak doon sa suki ko ng grocery. Kahapon ko lang yata siya napansin na yung resibo is 195 na siya. From 190 yung price niya dati. And then, nagtry ako na magtanong or magpatanong doon sa mga ibang bilihan. So, yun na nga, 195 na nga ang per case ng mga mismo. So, kasi yung balita na napanood natin kay Rose Jam 11 na nagtaas sa kanya yung mga Coke, noon time na yun ay more than 1 week yata ako nawalan ng Coke kasalo. So, nung nakapabili naman ako dun sa bunso ko ay inisip ko nagtaas na nga siya. So, same price pa rin siya dito. 270 pesos pa rin per case dun sa malapit dito sa amin. So, hindi ko lang din alam sa mga ibang bilihan. Kaya expect ko hindi pa rin nagtaas sa mga soft drinks. So, kadalasan naman kasi ang nauunang magtaas is part ng Cavite, mga Manila. So, dito sa amin sa Laguna ay kadalasan late na siyang magtaasan mga bilihin. So, bali 5 pesos ang tinaas ng per case ng mga mismo dito sa aming lugar. Hindi ko lang sure kung nagtaas nga ba yung mga ibang mga debote dahil nga hindi pa ako nakakapabili kagaya ng mga RC Mega at saka yung Coke Kasalo, hindi pa ulit ako nakapabili. So, wish ko lang sana ay wag naman magtaas kasi kadalasan yan. Kapag nagtataas, kadalasan tayo ang nababawasan ng kitang mga sari-sari store business owner. So, kagaya niyan, 195, hindi pa rin ako magtatas ng presyo ng bentahan. 20 pesos pa rin ang benta ko ng mga mismo soft drinks. Kasi baka kapag ginawa ko ng 21 pesos, wala nang bibili sa atin. Kahit pa paano naman, meron pa rin tayong tubo doon sa 20 pesos. So, may tubo pa rin tayo doon ng per case ng 45 pesos. O, diba, imbis na 50 pesos, nabawasan na naman ng 5 pesos yung ating kita sa ating mga mismo soft drinks.
So, sa akin mga ka-super dyan, magkano na ang bentahan ninyo ng mga mismo? Baka pwede, paki-comment nyo naman sa aking comment section para malaman ko naman at magkaroon ako ng idea kung magkano na nga ba ang bentahan ninyo sa inyong lugar. So, hanggang dito na lang at hindi na natin patatagalin. More benta po ngayong October months. More customer to come. And more blessings sa aking mga ka-super, ka-SS. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.